Hello mga kababayan, kumusta kayo? Ano na yan, Mr. Maravillas? Ito, grabe na po ang desperation ni Alan Peter Cayetano. Bakit anya, Mr. Maravillas? Kahapon mga kababayan, naispatan si Alan Peter Cayetano doon sa okasyon ng Filipino-Chinese Chamber sa SMX sa Pasay City. Talagang dumikit po si Alan Peter Cayetano kay Lisa Marcos. Kinukumbinsi siguro para manatili siya mga kababayan bilang Senate President na gustong magkipaghati mga kababayan sa pagpirma sa mga communications ng Senado. Hindi po pumayag siya, si Win Gatchalian. Ba't naman makikipaghati sa iyo? Ano ba? Dumikit mga kababayan, grabing desperation. Alam naman po ni Lisa Marcos kung gaano niya nilalait yung kanyang pamilya, kanilang pamilya. Di ba? Ayan, bumubulong-bulong mga kababayan si Alan Peter Cayetano. Ito yung ambassador ng China. Ito si Lisa Marcos. Si Alan Peter Cayetano. Dumikit. Bumubulong-bulong mga kababayan. Nasa kabilang upuan siya. Doon sa kabila ng ambassador. Talagang tumayo siya at pumunta. Hindi man siya pinapansin ni Lisa Marcos. Pareha sila imbitado. Talagang tumayo siya mga kababayan para lumapit at bumulong-bulong kay Lisa Marcos. Malinaw na desperation. Yan. Ayan si Alan Peter Cayetano. Tumayo siya. Nandito si Lisa Marcos banda. Talagang tumayo siya para lumapit at bumulong-bulong. Ayan. Nais pa tumayo siya. Gusto makipagbiso-biso. Umiiwas si Lisa Marcos. Gusto makipagbiso-biso. At nakikipag, di ba? Mga kababayan, umiwas si Lisa Marcos. Pero talagang insistido siya. Bumalik mga kababayan at tinabihan. Ito. Nagkikipag-usap siya. Bumubulong-bulong. Tinabihan talaga. Sigurado ang pinag-uusapan dyan, ang topic niya, yung nangyayari sa Senado. Lapit na lapit mga kababayan yung kanilang pag-uusap kasi siyempre, maingay dyan. Maingay po. Chinese may background na Chinese music. Kaya bulong ng bulong mga kababayan. 27 Philippine Independence Day and 51st anniversary ng Philippine-China Diplomatic Relations sa SMX Convention Center, Pasay City kahapon. Mga kababayan, dikit ng dikit siya. Yan. Talagang hindi tinigilan hanggat hindi magkausap sila. Kahit saglit mga kababayan. Yes, sabi ng Marcos, loyalist na si Benji Contreras. Ano kaya ang binubulong ni Alan Peter Cayetano kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day? Matapos niyang ipagdiinan sa Bogo Hearing ang kwento ng 18 Marines na hinatian ng maleta si PBBM sa Paway, Ilocos Norte at matapos niyang batikusin si PBBM na pinakialaman ang Senado. Tapos hindi na siya nahiyang makipag-usap kay Filam. Ang plastic talaga ni Cayetano. Correct. Inaakusahan na yung
grupo ni Gatchalian, Senado daw ng Malacanang, at sila yung Senate of the People, the Republic of the Philippines. At yung Blue Ribbon Committee, Committee di Absueldo tao. Di Absueldo. Talaga niya, Mr. Maravillas, makapal. Kinapalan yung mukha kasi alam niya, hindi na po siya magtatagal. May tumalo na. Ito na. 13th Senator jumping to Gatchalian block. Sabi rito ni Bam Aquino, kapag 13 na kami, which we are predicting will be very soon. At nag-special session, mapo-formalize na yung pag-elect ng bagong Senate President. I am predicting this will happen very soon. Mag-13 na po tayo, hopefully, sabi po ni Bam Aquino. Tapos na may pang-13 na. Abandon ship na sa kanila ng ibang bakod na mga kababayan si Joel Villanueva kasi ipit na yon, tulad ni Chis Escudero. Di ba? Ipit na. At least man lang gumaan-gaan mga kababayan yung kanilang penalty. Hindi man lang sana plunder. Di ba? Kung ibabalik nila siguro, makipag-negotiate, ibabalik nila yung mga na kickback. Pero kung hindi man pa pwede. Susunod sila kay matigas ang ulo ni Jinggoy. O di sige. Anyway, sanay na siya. Si Jinggoy paulit-ulit na lang na nasa kulungan. Sanay siya na maging kakusa. Pero ito, first time, si Joel Villanueva saka si Chis Escudero. Sabi ko nga mga kababayan, si Chis Escudero, sayang si Hart. Tapos si Joel Villanueva, matutulad siya kay Kibuloy. Di ba? Si Joel Villanueva, pastor ng GIL. Mga kababayan, yung church nila, Jesus is Lord Church, matutulad kay Kibuloy. In-advisean siguro ng kanyang tatay. Magkipag-usap ka na lang niya. May nakikba ka niya. Kung may nakikba ka, ibalik mo na lang. Kaysa makulong ka. Kahihiyan. Totally destroyed yung kanilang church. Di ba, mga kababayan? Nakatayaan niya dito yung ating reputasyon, yung ating kabuhayan, yung pagiging pastor niya. Magiging kakusa siya ni Jinggoy. Na pag-isip-isip siguro, magipag-usap ka na lang niya. Tagindihan niya, sama-sama kayo niyan. Pati si Sara Duterte. Si Sara niya, pag inakwit ninyo, may plunder din. Makukulong. Di sama-sama kayo. Baka nakapag-isip-isip, mga kababayan nitong si Joel Villanueva. Kaya ito na po ang balita ngayon. 13 Senator jumping to Gatchalian block. While there is no confirmation yet, Senator Joel Villanueva is believed to be among the senators eyeing to join the new majority. Acting Senate President Sherwin Gatchalian's block may have already secured the 13th vote necessary to officially cement its control over the chamber. Sabi po ni Senator J.B. Ejercito kahapon. As if Gatchalian and his allies have recruited another senator to break the deadlock with a faction of Senator Alan Peter Cayetano, Ejercito hinted at such possibility. Tapos na. Kaya yung desperation, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano, kitang-kita. At kinausap na niya si Lisa Marcos, believing na si Lisa may impluensya. May impluensya man talaga siguro niya, Mr. Maravillas. Malamang kasi kung walang impluensya, hindi niya kinausap. Diyan niya, Mr. Maravillas, talagang kino-confirm mo na may impluensya si Lisa Marcos. Lahat man pong First Lady, may impluensya. Alam nga naman walang impluensya yan.
First Lady ka. Kung sa kaharian mga kababayan, king yung ating Pangulo, siya yung queen. Sa kingdom talagang ganon. That is normal. Nang First Lady, may impluensya. Kahit yung anak, may impluensya. Si Sandro, may impluensya si Sandro, siyempre. Pati yung ibang mga anak ng ating Pangulo. Kasi that is normal sa anuman pong gobyerno ng pamilya ng Pangulo. May impluensya yan kahit papano. Lalo na yung asawa. Kabiyak, di ba? Ang asawa. So, because of that, hindi po kakausapin ni Alan Peter Cayetano in his desperation si Lisa Marcos matapos niyang iakusa yung Senado. Mga kababayan, yung black ni Win Gatchalian na senador ng Malacanang. O di ba mga kababayan? Kinain ngayon ni Alan Peter Cayetano yung lahat niyang mga sinabi. Yan kasi daldal ng daldal. O ito, mga kababayan, yung hindi na dito mapalagay si Cayetano. Kumukuha siya ng timing na makasingit kasi katabi ni Lisa Marcos yung ambassador ng China at may katabing ibang tao. 'Di ba? So dito siya uupo. So, si Cayetano, mga kababayan, tingnan ninyo, hindi mapalagay. Tinitingnan-tingnan na may mabakante dito. Ayan, tinitingnan-tingnan niya. Si Lisa Marcos. So, naghihintay siya ng timing paano makasingit na makabulong-bulong. Ayan, kita ninyo? Kitang-kita. At nang makakita siya ng timing, ayun na, dumikit na po kay Lisa Marcos. Ito na yung kasunod ng video. Bigla na siyang tumayo. Mga babayan, makakita ng timing. Ayan, bumulong-bulong siya. Gusto makipagbiso-biso kay Lisa Marcos. Umiwas si Lisa Marcos. Siyempre, ayaw niya makipagplastikan dyan sa traidor na yan. Bumalik siya doon. Then, naghintay siya uli ng timing. At nang makakita ng timing, dumikit na po. Ito na siya. Bumubulong-bulong na siya. Di ba? Mga kababayan, nakakuha siya ng timing para makausap si First Lady Lisa Marcos. Kapal talaga niya, Mr. Maravillas, yung pagmumuka. Talagang napakapal. Kala niya, makukumbinsi niya. So sabi dito sa balita, mga kababayan, sabi ni JB Ejercito, we don't know, maybe anything can happen with these thin numbers, no knowledge yet. Ejercito maintained that Marcos understands constitutional boundaries and prefers to leave the internal reorganization to lawmakers. To my knowledge, President Marcos respects the Senate because he had served here and he knows how the Senate behaves. He knows the characters, paliwanag ni JB Ejercito. Instead of relying on Malacanang to break the gridlock, Ejercito is urging his warring colleagues to step back from political brinkmanship. I'm making this appeal, Anya. I'm saying I hope we forgo our personal differences. Let us save the institution more than anything. So yan mga kababayan ang mga developments ngayon. So malamang it is just a matter of time. Pag pinatawag yung special session, siyempre, ngayon kasi naka-break yung Senado, sinidiye. So yung special session, yun na yung pagkakataon mga kababayan na matapos na po itong kaguluhan. And siguro naman, nakadecide na po itong si Joel Villanueva na susunod na tatawagin ng mga DDS na masahol pa sa hudas. O di ba, mga kababayan? Pero anong tawag ninyo kay Alan Peter Cayetano
na nakipag-usap kay First Lady Lisa Marcos. Ano tawag ninyo sa kanya? Di ba, mga kababayan? Ngayon, may breaking news kanina na yung Senado daw is under threat. Yan o. Acting Senate President Win Gatchalian said authorities including the National Bureau of Investigation have relayed intelligence reports about possible threats to the Senate, prompting tighter security measures. Senator Tito Soto on alleged security threat in the Senate, the threat is a clear and present danger. Therefore, serious considerations must be taken. Kaugnay nito, sinabi ni Gatchalian na makikipagpulong siya ngayong araw sa Senate Executive Committee kasama ang Sergeant at Arms upang maikasa ang mga kinakailangang security adjustments. Ayon sa kanyang prioridad niya, ngayon ay ang seguridad nilang lahat ng mga senador at maging lahat ng mga empleyado ng Senado. Anya, sa kabila ng bantang ito, titiyakin nilang magiging maayos at ligtas ang kanilang work environment. Sa isa namang interview, tumanggi ang senador na sagutin kung mayroon bang kaugnayan ang bantang ito sa ginawang emergency meeting kamakailan sa Camp Crame tungkol sa posibleng pag-atake sa Malacanang sa June 12. Pero anya, ang alam lang niya ngayon, tuwing mayroon mga intelligence information katulad nito, ay dapat itong seryosohin. Alam na mga kababayan kung saang saang kampo galing ang threat, kasi ang gusto nila kasi mga kababayan, i-disrupt yung operation ng Senado. Ginugulo talaga nila yung Senado para po, mga kababayan, yung sinasabi natin, masabotahe po yung impeachment ni Sara Duterte. Kaya ginugulo nila yung Senado ngayon. Wala man ibang rason. Kaya itong mga banta, may relasyon ito doon sa pinipilit nilang i-disrupt para hindi po matuloy ang impeachment trial. Ganon lang yon. Ready na po yung House prosecutors. Sabi nga po ni lead prosecutor Jinky Luistro, pag hindi niya na natuloy ito at ang anumang delay, magagalit talaga niya yung ating mga mamamayang Pilipino kasi majority sa ating mga kababayan gusto nilang makita yung trial. Sabi dito, Filipinos will be angry if Senate delays BP Sara trial, sabi ni Jinky Luistro. Filipinos will be angry if the Senate leadership dispute continues to delay impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Prosecution panel warned as they called for the proceedings to move forward without further obstruction. Ayon kay Jinky Luistro, the public has waited long enough for answers to allegations involving threats, confidential funds, bribery, and unexplained wealth. Some of which, have already been raised since the 19th Congress. Magagalit ang mga tao. Yun ang klaro, sabi po ni Jinky Luistro. Luistro pointed to public sentiment supporting the continuation of the impeachment trial, saying the case cannot remain unresolved while the Senate remains occupied with internal leadership questions. Because the survey already shows the supermajority of the Filipino people who are waiting for this trial. From my last recollection 74% ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy itong impeachment laban kay Sara Duterte. Luistro said the articles of impeachment now before the Senate deal with the issues that have long demanded answers from Duterte. Hindi po sinasagot. And must finally be tested in a constitutional forum. And remember, the allegations in the present articles of impeachments are the same allegations
in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin, we are dealing with the same question on threat, confidential funds, bribery, and unexplained wealth, which means simula pa niya ng 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayanang Pilipino. Ang naririnig ngayon ay yung kaguluhan sa Senado na talagang sinasadya nila. Hindi po nanggugulo yung majority, new majority. Ang nanggugulo yung grupo ni Cayetano. Ngayon, sabi naman po ni Kabataan Representative Rinico, each day anya of delay becomes another day when accountability is pushed aside in the public is denied answers on public funds in public leadership. Siguro ang dagdag ko na lang rin, ang mensahe ko, kung magkakaroon ng tuloy-tuloy na delay, ay isang araw na naman na hindi nauuna ang pananagutan. Isang araw na naman na hindi napaprioritize yung tanong at saan na po ba napunta yung pera ng taong bayan, sabi po ni prosecution spokesperson Rinico. Asan po yung mga sagot para masabi natin na yung pamumuno ay naayon hindi lamang sa konstitusyon pero sa anong pangangailangan ng ating mga mamamayan. Kaya nga po, as the days go by, nakita nating tumataas yung mga humihiling na magsimula na ang paglilitis. Yun mga kababayan. Ito yung latest sa Palasyo Malacanang, sabi ni Jose Castro. Breaking news ngayon. Sa posibleng hiling na special session ng Kongreso, ang gustuhan niya ng Pangulo, mauna ang Senado na magkasundo. Dapat ayusin nila ang Senado. Yun ang sabi ni Jose Castro. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Zero. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. May nampit sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po siya sa mga cancer patients. Tulad nito po ni Yoli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Every Sunday, 7 o'clock in the evening,
Philippine time, pwede kayong dumirekta mag-order sa kanya dyan.